Tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. A few moments later. Huwag po tayong magpadala diyan sa tinatawag nating deflection or diversionary tactic ng Malacanang para ilayo, ilihis ang mga usapin dito sa maanumalyang 2025 budget. Hindi rin po dito sa i-final na inciting to sedition, yung recommendation na sampahan ng kaso si Vice President Inday Sara Duterte, yung inciting to sedition at grave threat. Hindi po yan. Makikita nyo yung pattern eh. Yung pattern po ng panggagaslight, talagang nagsisinungaling at papalitan nila ng kanilang versyon. They're changing the narrative at pinapalabas pa nila ngayon na sila ang biktima. Sila yung api. Huwag po tayong magpapagaslight. Huwag po tayong magpapagaslight at tangkilikin po natin ang Duterte senatorial candidates, ang Duterte approved, ang Duterte certified senatorial candidates. Ito po ang ating usapin ha, hindi po yung impeachment, diversion po yan. Ito po ay diversionary, they're trying to take away the story from the anomalous, illegal, immoral, unlawful, invalid, unconstitutional 2025 budget. Yan po yung usapin sapagkat napakalaking pera po niyan. 6.325 ang pera nating mga Pilipino nasa laula po nila. Yan po yung katotohanan, yung panggagaslight po ng administrasyon. They're trying to change the narrative. This is the most corrupt national budget ever. Ito po yung usapin ngayong darating na eleksyon. Ngayong kampanya, ang usapin po ay ang korupsyon, higit na korupsyon at talamak na korupsyon sa ilalim ng Bongbong Marcos administration. Nung may mga nagpadala po ng mga clips nung kanila pong pagpupulong din kagabi, pag-usapan po natin yung mga namatay. Hindi ba dahil sa kurakot, sa pangungurakot, dahil sa korupsyon, 200 Pilipino patay nung binahaang Bicol? Paano natin makakalimutan yan? Paano natin mapapatawad ang Marcos administration dyan? 200 inosenteng Pilipino patay dahil ninakaw ninyo ang flood control funds. Sinabi ninyo, pinagyabang ninyo sa inyong SONA, 500 billion pesos higit kumulang ang ginastos ninyo sa loob lamang ng 2 taon ng inyong administrasyon para kanyo sa flood control programs. Anong ginawa ninyo sa flood control funds? Kinurakot ninyo. Ninakaw ninyo. Anong resulta? Huwag po natin silang patawarin. Huwag po natin silang palagpasin. At huwag po natin kalimutan ito. Dahil sa pangungurakot sa flood control funds, dahil sa peking 5,500 flood control programs, 200 inosenteng Pilipino patay dahil sa korupsyon. Dahil ninakaw ang perang sana ay sa flood control programs. Kung hindi kayo swapang sa pera, buhay pa siguro ang higit sa nakararami doon sa inosenteng 200 Pilipinong patay dyan sa Bicol. Huwag po nating kalilimutan yan. Huwag nating palagpasin. Huwag tayong magpagaslight. Huwag tayong pumayag for the Marcos administration to change the narrative. At tandaan niyo po yan, 200 inosenteng Pilipino patay dahil ninakaw ang flood control funds. Kinurakot ang flood control funds. Huwag niyong kalimutan, ito ang issue ngayong midterm. Pinabili lang daw ng suka kayong mga kandidato ni PRRD, si Carlito Salinas. Alam mo ninyo, pagka-kampanya, ako'y nagpatakbo ng isang matagumpay na kampanya noong 2022. Alam mo nyo sa kampanya, dapat mong ikwento at dapat mong ilahad sa sambayan ng Pilipino kung bakit ka dapat nilang pahiramin ng kanilang tiwala. Kung bakit kanila dapat pahiramin
ng kanilang sagradong mandato. Sa estado ko, ngayon po tayo formal at official na kandidato, ito yung akin pong inilalahad sa inyo. Bakit ako naririto? Bakit ako tumugon sa hamon na maging tunay at maisog na oposisyon? Wala pong puwang ang negative campaigning. Kinakailangan dito pag-usapan natin yung mga importante at mahalagang usaping panlipunan. Hindi yung panggagaslight, hindi yung changing the narrative. Pag-usapan natin, 200 inosenteng Pilipino patay. Hindi negative campaigning yan. Factual yan. Bakit namatay? Kinurakot kasi yung pondo para diyan sa flood control programs. Iyan ang pag-usapan natin. Pag-usapan din natin, mas marami hubang nabibili ang inyong 1,000 piso ngayon. Ngayong araw na to, ngayong mga kapanahunan na to, mas marami hubang nabibili ang 1,000 piso ninyo kumpara sa halaga ng 1,000 piso ninyo nung nakaraang 2 taon? Tingnan po nyo, pag-isipan ninyo. Yan ang ating pag-usapan. Inflation, corruption, unemployment, underemployment, criminality, droga. Yan ang pag-usapan natin. Laganap ang droga. Pag-usapan natin yan, higit po bang mas marami kayong napapamili sa inyong 1,000 piso ngayon kumpara sa dami ng inyong napapamili sa halagang 1,000 nung nakaraang taon? Palalimin pa ho natin, mas marami hubang nabibili ang 1,000 piso ninyo kung iahambing sa halagang 1,000 nung panahon na ang Pangulo ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ho ang usapin, ang ekonomiya. Nasaan ang ating ekonomiya ngayon? Kaya nga itong budget mahalaga because the alpha and the omega of the corruption in our country ay nagmumula dito sa taunang budget. Kaya bilang senador ninyo, pakababantayan natin yan. Babantayan natin taon-taon kung paano pinapasa yung budget. Hindi na lulusot yung mga blanco dyan sa Bicameral Conference Committee report. Masyadong makapangyarihan. Wala naman dapat yan sa cycle ng pagpasa ng budget. At eto nga ho, pati yung kopya ng enrolled bill, wala silang maipakita. Itinuro tayo dyan sa archive section, ang nakita natin, blanco, pati pirma ng Senate President. Blanco, pati yung pirma ng House Speaker. Blanco, yung pirma ng Senate Secretary. Blanco, yung pirma ng Secretary General ng House of Representatives. Blanco, pati yung pirma ng Pangulo. So makikita natin, merong makating kamay na nakialam at naglagay ng halaga dito sa mga patlang. Huwag ko kayo mag-alala sapagkat tayo po ay nag-file ng motion diyan po sa Korte Suprema na subpinahan na, ipalabas na yung kopya ng enrolled bill bago na naman magkaroon ng milagro, himala o magic diyan sa mababang kapulungan. Sana ay ilabas na ng Korte Suprema yung subpina, ipag-utos na nila, ilabas yung original copy ng enrolled bill, ilabas yung kopya ng General Appropriations Bill at ihambing natin ito dito sa final, official, approved, signed, ratified, and filed Bicameral Conference Committee report kung saan nagpapakita 28 items blanco. Ang total na halaga ay 241 billion pesos. Yan ang tunay na usapin. Huwag po tayong papayag magpa-gaslight. Singilin natin ang Bongbong Marcos administration sa napakarami nilang kurakot at korupsyon. Ayun nga po mga kababayan, no, yung buwelta ni Atty. Vic Rodriguez doon sa pahayag ni President Marcos sa kanilang rally kahapon doon sa Lawag na wala daw bahid ng korupsyon at dugo yung kanilang mga kandidatong senador, no? At resback nga po ni Atty. Vic Rodriguez ay itong flood control ni Marcos Jr. na kung saan napunta at ang daming patay nung pagbaha doon sa Bicol region, no? Maabot doon ng 200 katao ang namatay dahil doon sa baha. At itong issue dito sa
BICAM report, no? Itong BICAM na 241 billion kung saan napunta. So ano pong opinion yung mga kababayan? Comment down below sa ating comment section. Ayan, maraming salamat sa iyong pag-subaybay. God bless po sa ating lahat.